Hindi naman porkit napakasarap ay mahal na. Isda at apat na klaseng pinagsama-samang gulay. Panoorin natin ang sikreto na paraan paano lutuin. Boneless bangus, tinimplahan lang siya ng asin at paminta tapos iperito natin mamaya. 1/4 kilo giniling na bigas, tostahin lang natin mga idol. Napakahalaga po ang ganitong proseso para magkaroon siya ng aroma at bango para sa ating gagawing sarsa. So habang hinihintay ko na maluto ang giniling na bigas ay magayat-gayat muna ako dito ng mga kakailanganin nating gulay. Nauna ko nang hiniwa ang talong at ito kasunod naman itong pechay na Tagalog or native. Isunod natin itong puso, aalisin lang natin siya ng mga buto. At hiwain na rin natin siya ng paganito. So apat na klaseng gulay ito mga idol. Unahin ko lang pagpakulo itong sitaw. Balian lang natin siya sa kumukulong tubig at ilagay natin dito sa ice bath para ma-stop ang kanyang process at magkaroon siya ng kulay na matingkad. Ganon din itong pechay na gagawin natin. Pagkatapos na masala itong ating pinakuloang gulay ay pwede na nating pagsamasamahin sa isang lagayan. Ang ganitong proseso ay para maiwasan ang pagka-overcook at magkaroon siya ng kaaya-aya at kaakit-akit na tingnan. At makalipas ang 15 minuto, check ko na rin itong rice powder. So pwede na ito. Meron na siyang light brown. Pwede na natin gamitin sa gagawin nating sarsa. Sa hiwalay na kawali, naglagay ako ng bawang at atswiti oil. Buto ng atswiti ang ating ginamit at pinakuluan lang sa mantika. So naglagay na rin ako dito ng sibuyas. Gigisa lang natin siya. Tansyahan na lang sa paglalagay ng kulay ng atswiti, depende sa kulay na gusto ninyo. Okay, pag ganito na ang kulay ng ating ginigisa, pwede na nating ilagay ang tubig, yung pinagpakuluan natin kanina sa gulay, gamitin natin. Okay, sangkap pa lang natin, 2 pack na wow sarap. Paminta powder, maglagay tayo. Isunod natin ang bagoong, ginisang bagoong alamang. So wag tayo maglagay muna ng marami kasi para hindi umalat, kailangan matabang lang dito. Sunod natin ang peanut butter, 1 kilo itong nilagay ko. Tapos isunod na natin ang rice powder na tostado. So halo-haloin namin siya hanggang sa lumapot. Okay na sa akin ang ganitong kulay. Mag-add lang ako ng counting asin. Tsaka patis, pwede rin naman, depende sa inyo. Okay na ang ganitong consistency. So sa paggawa ng kare-kare sauce mga idol, medyo matabang lang sa paglalagay ng asin. Maraming peanut butter, mas masarap, malalasahan. Isa sa nagpapasarap dito sa ating sarsa mga idol ay yung tinustang giniling na bigas na ginawa natin. Okay, pinaritong boneless bangos, ilagay ko na. Pinaritong baboy, liempo, mas okay pag meron. Pero traditionally, pag sinabing kare-kare ay mga laman loob ng baka ang gagamitin. At syempre pa, hindi kompleto ang kare-kare pag walang ginisang bagoong alamang. Ito ang nagpapasarap niyan. Okay, try na din ang magluto ng ganito mga ka-idol. Napaka-affordable at napakasarap ng kare-kare boneless bangos. Thank you for watching.